Sa kalagitnaan ng gabi, biglang tumawag ang kilalang playboy at CEO ng MU Corporation na si Zeke Weiss sa kanyang assistant na si Yana. Yana, pumunta ka dito sa bar. Ngayon na. Utos niya sa telepono. Pagdating ni Yana, naabutan niya si Zeke na nakikipagpustahan sa isang laro ng beer pong. Mukhang alanganin ang kanyang sitwasyon. At nang makita siya ni Zeke, agad niya itong sinisi. Ayan ka na pala. Dahil sa pagdating mo, natalo ako. Sigaw ni Zeke. Ngayon, kailangan kong ubusin lahat ng alak na to. Agad na lumapit si Yana, handang saluhin ang parusa para sa kanyang boss. Ako na po ang iinom para sa inyo, sir. Ngunit bago pa niya mahawakan ng baso, isang lalaki na nagngangalang Leo ang pumigil sa kanya. Huwag, bayaan mo na, miss. Isang lalaki ang dapat gumagawa niyan. Nagpakitang gila si Leo at inisang lagok ang alak para kay Yana. Pagkatapos, sinubukan niyang akbayan at maging malapit dito. Nang makita ito ni Zeke, nagdilim ang kanyang paningin. Kumuha siya ng isang bote ng alak at kinaladkad si Leo papasok sa banyo. Halika dito! Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na lang bumagsak at nawalan ng malay si Leo. Hoy, gising! Sigaw ni Zeke. Biglang kinabahan. Tulong! Tingnan niyo ang CCTV sa labas. Mabilis na kumilos si Yana. Pinalabas niya ang lahat ng tao sa bar. Okay, tapos na ang party. Umuwi na tayong lahat. Bulong niya sa mga usisero. Pagkatapos ay hinarap niya ang kanyang boss. Sir Zeke, kumalma po kayo. May shareholders meeting tayo sa susunod na linggo. Hindi tayo pwedeng gumawa ng gulo. Wala akong pakialam? Sigaw ni Zeke, pero pinigilan siya ni Yana. Sinipa ni Yana ang pinto ng banyo para mabuksan ito. Easy ka lang, assistant. Masyado kang bayolente. Sabi ni Zeke, na tila nag-aalala. Lasing lang yan si Leo, hayaan mo siyang matulog. Para makalusot sila ng ligtas, kumuha ng alak si Yana at iwinisik ito sa damit ni Zeke. Sir, magpanggap kayong lasing para makauwi tayo ng walang tanong. Dahil sa alak, pagdating ni Zeke sa kanyang bahay, ay talagang para na siyang lasing na naglalakad paakyat ng hagdan. Dahil sa takot na baka makatulugan ng kanyang boss, ang mahalagang meeting kinabukasan, nagpasya si Yana na manatili muna sa bahay nito para magising siya. Samantala, sa ibang lugar, may kausap sa telepono si Lino, ang kanang kamay ni Zeke. Tito Chu, palpak po ang plano, ulat niya. Hindi si Zeke ang uminom ng alak na may gamot, kundi si Leo. Lumalabas na nilagyan ni Lino ng pampatulog ang inumin ni Zeke para sirain ang kanyang reputasyon bago ang shareholders meeting. Pero si Leo ang nakainom nito. Gawan mo ng paraan yan, Lino. Utos ni Tito Chu mula sa kabilang linya. Ayusin mo si Yana at patuloy mong bantayan si Zeke. Pero ang hindi nila alam, lahat ng ito ay nasa kontrol ni Zeke. Matagal na niyang alam ang mga kalokohan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Sa katunayan, may kopya siya ng video kung saan buong tapang siyang ipinagtanggol ni Yana. Habang pinapanood niya ito, hindi niya maiwasang mapangiti. Dahan-dahan siyang bumaba at pinagmasdan si Yana habang natutulog ito sa sofa. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa, isang luma at kupas na student ID mula sa high school. ID ni Yana. Kinaumagahan, oras na para gisingin ng boss. Kumatok si Yana sa pinto. Sir Zeke, oras na po. Nagkunwaring tulog si Zeke dahil walang sumasagot, idinikit ni Yana ang kanyang tenga sa pinto para pakinggan kung may tao sa loob. Bigla, bumukas ang pinto at napasubsob siya sa dibdib ni Zeke. Anong nangyayari? Tanong ni Zeke na nagkukunwaring bagong gising. Nahihiyang tumayo si Yana. Sir, sa sasakyan ko na lang po kayo sumakay. Baka magasgasan ko pa yung sa inyo, hindi ko kayang bayaran. Ang liit naman ng kotse mo, reklamo ni Zeke. Pero sumakay pa rin siya. Pagdating sa opisina, pagod na naglakad si Zeke. Ngunit nang makakita siya ng isang babaeng empleyado, agad siyang ngumiti. Hi miss, anong pangalan mo? Mabilis na humarang si Yana. Excuse me sir,
May meeting pa po tayo. Pabulong niyang binalaan ang kanyang katrabaho. Umiwas ka sa lalaking yan. Babaero yan. Sir, parang hindi gumagana yung aircon. Reklamo ni Zeke nang mapansin ang init sa labas ng kanyang opisina. Pasok po kayo sa loob, sir, sabi ni Yana. Okay po ang aircon sa opisina ninyo. Sira lang po yung nasa labas. Mamayang hapon pa darating ang mag-aayos. Nang makapasok sa opisina, palihim na pinalaki ni Zeke ang isang litrato sa kanyang phone. Isang candid shot ni Yana. Ilang sandali pa, pumasok si Yana dala ang mga kontrata para pirmahan. Sir, kailangan niyo na po itong pirmahan. Naglalaro ako, sabi ni Zeke. Basahin mo na lang para sa akin. Habang nagbabasa si Yana, napansin ni Zeke na tila nangangalay na ito sa pagkakatayo. Umupo ka habang nagbabasa. Habang nagbabasa si Yana, hindi siya pinapakinggan ni Zeke. Sa halip, nakatitig lang ito sa kanya. Dahil sa takot na baka mapaos ang dalaga, bigla na lang niyang pinirmahan ang mga dokumento. Sir, pwede po ba akong umuwi ng maaga ng 2 oras? Paalam ni Yana. At saka, huwag niyo po kalimutang taasan ang temperatura ng aircon bago kayo matulog. Pagkalabas niya, nakita niya ang kanyang kaibigan. Alam mo, feeling ko sinadya ni Sir na doon ako maupo para makigamit ng aircon. Ang bait niya, no? Masayang kwento ni Yana. Pinayagan niya akong mag-early out. May date kasi ako mamaya. Narinig ni Zeke ang usapan at lumabas para hanapin si Yana, pero huli na siya. Kaaalis lang po niya. May pupuntahan daw na date, sabi ng katrabaho niya. Walang pag-aalinlangan, kumaripas ng takbo si Zeke. Natagpuan niya si Yana na pasakay na sa kotse nito. Agad siyang pumasok sa driver's seat. Saan ka pupunta? Ihahatid na kita, sabi niya. Pagkatapos, makiangkas na lang ako pauwi. Sinadya ni Zeke na magkamali sa daan. Palikuliko ang kanyang pagmamaneho at hindi niya pinapansin ang mga direksyon ni Yana. Hindi ka ba marunong magmaneho, sir? Tanong ni Yana, nagtataka. Ngumiti lang si Zeke, pero may malalim na ibig sabihin. Kung hindi ka matiyaga, Yana, ibig sabihin, hindi ka seryoso sa date na iyan. Pero biglang may nangyaring kakaiba. Teka, parang ayaw gumana ng preno, sigaw ni Zeke. Dali-dali niyang sinabi kay Yana, Yana, kalma lang, maghanap ka ng kalsadang walang tao, kailangan nating pigilan ng kotse. Sa huli, wala nang nagawa si Zeke kundi isalpok ang kotse sa isang harang. Nang maramdaman ng impact, mahigpit niyang niyakap si Yana para protektahan ito. Pagkatapos, tumawag siya sa kanyang kaibigan at doktor na si Dr. Ken. Nang makita ni Zeke na ligtas si Yana, huminga siya ng maluwag. Sabi ko na nga ba, si Tito Chuto, dahil sa gulo sa bar. Hindi niya kayang patayin ka, Zeke. Paliwanag ni Dr. Ken, hawak mo ang huling habilin ng tatay mo. Kung may mangyari sa'yo, mapupunta sa charity ang 54% ng shares mo. Si Yana ang target niya. Kailangan kong ilayo si Yana sa akin. Delikado siya kapag kasama ko, bulong ni Zeke. Samantala, napansin ni Yana na sira na ang cellphone niya dahil sa aksidente. Sinubukan niyang i-charge ang luma niyang cellphone para gamitin. Naalala niya, regalo ito sa kanya ni Tito Hilario noong bata pa siya. Kinaumagahan, gulat na gulat si Yana nang makita ang termination letter niya. Agad siyang nagpunta sa opisina para harapin si Zeke. Sir Zeke, bakit niyo ako tinanggal? Pagrereklamo ni Yana. Masyado kang pabigat. Yana, muntik mo na akong mapatay, sagot ni Zeke. Pero dahil naging loyal ka sa loob ng 2 taon, heto ang malaking severance pay mo. Galit na galit si Yana. Akala ko, kahit playboy kayo, disente naman ang ugali niyo. Nagkamali ako. Tinalikuran niya si Zeke at nagmadaling umalis. Ngunit pagkatapos ng ilang hakbang, bigla siyang nawalan ng malay. Akala ni Zeke nagpapanggap lang siya. Pero totoo pala. Dali-dali niya itong dinala sa ospital. Hindi nagpapakain ng sarili, nag-low blood sugar dahil sa sobrang galit, sabi ni Dr. Ken. Kasalanan ko to, nag-aalalang sabi ni Zeke. Ken,
Please, kailangan niyang manatili rito hanggang matapos ang meeting. Hindi niya aatrasan si Yana. Pagkagising ni Yana, nag-aalangan si Dr. Ken na magtanong, Yana, kailangan ko ng contact number ng pamilya mo. Naramdaman ni Yana na may masamang nangyayari. Agad niyang kinuha ang papel sa kamay ni Dr. Ken. Nakita niya ang nakasulat, pancreatic cancer. Hindi sa'yo yan. Nagkamali lang ng papel. Paliwanag ni Dr. Ken, pero hindi siya pinaniwalaan ni Yana. Sa gitna ng kanyang pagkalungkot, nakatanggap si Yana ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Hello, March 10, 2024 ba ngayon? Tanong ng lalaki sa kabilang linya. Huwag kang pupunta sa Lakeside Hotel para hanapin si Zeke sa December 31, 2024. Hindi na pinansin ni Yana ang sinabi ng estranghero. Wala na akong pera para magpagamot. Isip-isip niya. Samantala, nagpunta si Zeke kay Tito Chu. Tito, gusto kong bumili ng supercar pero ayaw akong bigyan ng pera ng inyong accountant. Don't worry, apo. Dadalhin ko ang kotse mo bukas. Pagkatapos ng meeting, ikaw na ang may-ari ng kumpanya. Sino pa ba ang magbabawal sa'yo? Pangako ni Tito Chu. Pero tito, baka hindi na ako umabot, sabi ni Zeke. Muntik na akong mapatay ng assistant ko sa kotse, kaya tinanggal ko siya. Buti nga sa kanya. Nagdududa si Tito Chu. Napakabobo ba talaga ni Zeke? O nagpapanggap lang siya? Tito, 11 years na si Lino sa tabi niya, pero wala pa rin tayong nakikitang sorry spot, sabi ng kanyang assistant. Pero nagduda pa rin si Tito Chu, lalo na nang malaman niyang binayaran ni Zeke si Yana ng malaking halaga bago niya ito tanggalin. Nagpatuloy si Zeke sa pagiging playboy. Pagdating niya sa isang party, nagulat siya nang makita si Yana na lumalapit sa kanya. Babalik na ako sa inyo, sir. Kailangan ko ng pera para sa severance pay ko, sabi ni Yana sa harap ng mga tauhan ni Tito Chu. Lumalabas ka pa para mag-iskandalo, Yana. Lino, paalisin mo siya, sigaw ni Zeke. Habang nagmamakaawa si Yana, tumalon si Zeke sa swimming pool at nagpatuloy sa paglalaro. Nilapitan ni Leo si Yana. Yana, gusto mo bang maging assistant ko na lang? Lalapit ka, bulong ni Zeke kay Yana. Pero bigla niya itong sinubsob sa tubig. May pancreatic cancer ako, sir. Kailangan ko ng pera, sabi ni Yana. Hindi naniwala si Zeke. Ubusin mo muna tong bote ng alak bago kita bigyan ng pera. Habang umiinom si Yana, naalala ni Zeke ang araw ng hiring. Nagkunwari siyang nag-random pick lang, pero ang totoo, matagal na siyang naghihintay na makita ang dalaga. Uminom si Yana. Wala pala akong pera, sabi ni Zeke. Galit na galit si Yana. Sinampal niya si Zeke. Sir, Zeke, pagsisisihan ko ang pagiging assistant nyo. Ang dami kong degrees. Pero nagamit lang para i-translate ang mga comic books nyo. Akala ko, disente kayo. Hindi tulad ng mga mayayaman na nambubuli. Sigaw ni Yana. Kung babalik lang ang panahon, sana hindi na kita nakilala. Masakit man sa kanyang damdamin, nagkunwari si Zeke na walang pakialam. Aalis na ako, kailangan kong i-test drive ang bagong kotse ko. Agad na tumawag si Lino kay Tito Chu. Napakabastos ni Zeke, sir. Sundan mo siya. Tingnan mo kung pupunta siya kay Yana. Utos ni Tito Chu. Nang makalabas, tumawag si Zeke kay Dr. Ken. Pakibigay mo kay Yana tong ginger tea, Ken. Baka mabalikan siya ni Tito Chu. Nang makita niya si Lino, hinarang niya ito at binugbog. Biglang tumawag si Tito Chu. Bakit ka interesado sa mga ginagawa ko, Tito? Tanong ni Zeke. Nag-iba ang boses ni Tito Chu. Wala na sa'yo ang will ng tatay mo pagkatapos ng meeting at ang pagkamatay ng tatay mo, hindi yun aksidente. Hinamon ni Tito Chu si Zeke na magkita sila sa Deerwood Club. Ipapadala ko si Tristan para pirmahan mo ang transfer agreement, sabi niya sa kanyang tauhan. Biglang tumunog ang luma niyang telepono. Hindi ka may sakit. Maniwala ka sa akin, Yana, sabi ng estranghero. Heto ang mga numerong tatayaan mo sa loto ngayong gabi. At tandaan mo, Deerwood Club. Nawalan ng baterya ang telepono.
Dinala ni Dr. Ken si Yana para magpabunot ng wisdom tooth. Bakit wisdom tooth ang aayusin? Bakit hindi ang cancer ko? Tanong ni Yana. Inilahad niya ang 2 test results. Kapag hindi ka nagtapat, isusumbong kita sa Board of Medicine. Sa ikabubuti mo lang ang pananatili mo rito, sagot ni Dr. Ken. Tingnan mo tong text ni Zeke. Pinabantayan ka niya sa akin. Nang malaman ang katotohanan, gusto na agad umalis ni Yana. Nag-text si Dr. Ken kay Zeke. Bumalik si Yana sa tindahan ni Aling Cora para kumain ng wonton. Nang makita ang commercial ng Lotto sa TV, dali-dali siyang bumili ng tiket gamit ang mga numero na binigay sa kanya ng estranghero. Samantala, nalaman ni Zeke na bumili ng Lotto ticket si Yana. Hinihikayat siya ni Tristan na pumirma sa agreement para sa kaligtasan niya. Tiningnan ni Yana ang resulta ng Lotto. Nanalo siya. Tama ang lahat ng sinabi ng estranghero. Naalala niya ang sinabi nitong Deerwood Club. Agad siyang nagpunta. Nakita niya si Zeke na sinasaktan ng mga lalaki. Agad siyang sumakay sa kotse at sumagip. Nakipaglaban si Zeke. Protektado si Yana. Dumating ang mga tauhan ni Zeke. Sakay na! Sigaw ni Zeke. Hinila niya si Yana at inutusan itong sumampa sa kotse. Mahigpit siyang kumapit kay Zeke habang nagmamaneho ito. Pero hinarang sila ni Tristan. Hindi! Si Tristan ang tauhan kong nagbabantay kay Tito Chu. Sa kabilang banda, ipinakuha ni Zeke si Nia kay Dr. Ken. Ano ba talaga ang totoo mo, Sir Zeke? Tanong ni Yana. Wala akong pinagkakatiwalaan, paliwanag ni Zeke. Kaya nagpanggap akong playboy para hindi na ako pansinin ni Tito Chu. Pero hindi ko inaasahan na dadamay siya sa'yo. Kaya pala, sinadya mong paalisin ako, sabi ni Yana. Pero bakit sa aksidente, sinadya mong banggain ang kotse sa halip na ilayo ako? Ginagamit mo lang ako para malinlang si Tito Chu, di ba? Tanong ni Yana, naalala ang isang historical drama na napanood niya. Hindi, Yana. May mas malalim na dahilan, paliwanag ni Zeke. Pero hindi siya pinapansin ni Yana. Bakit ka pumunta sa meeting kanina, kahit alam mong may balak siya sa'yo? Dahil kung hindi ako pumunta, baka saktan niya ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Sagot ni Zeke. Si Dr. Ken ba ang pinakamahalagang tao sa buhay mo, sir? Tanong ni Yana. Ngumiti si Zeke. Ginagawa ko ang lahat dahil gusto kita. Hindi mo ako madadaan sa ganyan, sir. Nanalo na ako sa loto pero nasira dahil sa'yo. Naalala ni Zeke ang mga salita ni Yana noong bata pa sila. Huwag kang sumuko. Ang isang tasa ng noodles at ang presensya ng dalaga ang nagdala sa kanya palabas sa kadiliman. Babayaran ko ang nasirang loto mo, sabi ni Zeke. Ito lang ang pera ko. Pagkatapos ng meeting bukas, babayaran ko lahat. Pero ngayon, may kailangan tayong gawin. Kinaumagahan. Nakasuot ng pormal na damit si Yana at si Zeke, handang harapin ang shareholders. Si Nia ay kasama nila. Ako si Tito Chu ang may-ari na ng lahat ng shares ni Zeke, sabi ni Tito Chu. Ipinakita niya ang video kung saan nag-agree si Zeke na ibenta ang shares niya. Ang video na yan, galing yan sa may-ari ng bar, niloloko lang nila ang lahat, sigaw ni Zeke. Ang totoo, nagpapatulong lang ako kay Tristan. Siya ang tumulong para malinis ang kumpanya. Heto ang mga ebidensya na nilalabas ni Tito Chu ang mga pera at assets ng kumpanya. Inanunsyo ni Zeke na si Nia ang magiging Head of Research and Development at si Yana ang Director of Public Relations. Galit na galit si Tito Chu. Mali ka, Zeke. Hindi aksidente ang pagkamatay ng tatay mo. Ako ang huling tumawag sa kanya bago siya namatay. Pangako ni Tito Chu. Sisiguraduhin kong mawawala sa iyo ang lahat. Kahit nakulong na si Tito Chu, natatakot akong may iba pa siyang tinatago. Sabi ni Zeke kay Dr. Ken. Pinatalsik mo na siya. Sinira mo pa ang loto niya, sabi ni Dr. Ken. Alam ko na. Lasingin mo siya. Kapag lasing siya, ikwento mo ang lahat ng pinagdaanan mo kay Tito Chu. Baka matouch siya. Sige, sisiguraduhin kong maalala niya kung sino ako, sabi ni Zeke. Hindi nagtagal, tumawag si Tristan kay Zeke. Sir,
May humarang sa sasakyan namin. Nakatakas si Tito Chu. Naintindihan na ni Zeke. May malaking tao sa likod niya. Sa opisina, nag-resign si Yana. Sir Zeke, aalis na po ako sa pagka-director of PR sa pagtanggal at pag-promote sa akin. Kayo lang ang nagdedesisyon. Hindi niyo man lang ako tinatanong. Patawarin mo ako, Yana. Hindi ko sinasadya na saktan ka. Nagmamakaawang sabi ni Zeke. Dahil sa pagmamahal niya sa kanyang boss, napatawad siya ni Yana. Sige na, sir. Pinapatawad na kita. Binalaan ni Zeke si Yana. Ingat ka, Yana. Nakatakas si Tito Chu. Sa daan pa uwi, narinig ni Yana ang usapan ng mga tao. Ang ganda ng anak ni Aling Cora, 1 taon na. Biglang tumunog ang luma niyang cellphone. Hello? Nandyan ba ang assistant ni Zeke? Sino to? Tanong ni Yana. Ang pamangkin mo, Yana. 1 taong gulang na siya. Bisitahin mo naman ang bata. Sabi ng estranghero, habang naririnig ni Yana ang isang bata sa background. Naintindihan na niya. Ako si Zeke, mula sa 2025. Ang lumamong telepono ang konektado sa 2 timeline. 1 beses lang sa araw, 12 p.m. Huwag kang aalis sa kumpanya. Manatili ka kay Zeke. Sumunod si Yana. Bumalik siya sa MU Corporation. Habang nagbabago ang kanyang fashion, hindi maiwasan ni Zeke na titigan siya. Kailangan nating maghanda ng seryosong mga damit para kay Sir Zeke. Utos ni Yana sa mga empleyado. Baguhin natin ang playboy image niya. Ano ang gusto mong baguhin ko sa'yo, Yana? Lahat ng hindi mo gusto, gagawin ko, sabi ni Zeke. Simulan natin sa damit. Magmukha kang mas approachable sa public. Lumabas ang balita. Si Zeke Wei, opisyal ng CEO ng MU Corporation. Ipinangako niya na magfo-focus sila sa quantum communication technology para lampasan ang time and space. Dinala ni Zeke si Yana sa isang parke. Tingnan mo tong ibon, sabi ni Zeke. May naalala ka ba? Ang cute! Parang poetic soul ni Sir Zeke, sagot ni Yana. Kumuha siya ng litrato. May naalala ka ba sa ibon? Yana? Tanong ni Zeke sa sarili habang sinusundan si Yana. Lahat ng puting loro pare-pareho lang, Zeke, sabi ni Dr. Ken. Nakita ni Zeke si Yana na may kasamang lalaki, si Ethan. Empleyado pala ito ng isang branch ng MU. May gusto akong babae pero ayaw ng parents niya. Nagpapanggap lang akong may date sa'yo para mapakita sa kanila. Pwede mo ba akong tulungan, Yana? Tanong ni Ethan. Hindi napigilan ni Zeke ang magselos. Hindi niya ba kaya ang sarili niyang problema? Ano yan, naghahanap ng kasama? Sabihin mo na ang totoo, Zeke. Para kang selosong asawa. Tawa ni Dr. Ken. Sinadya ni Zeke na dumaan sa table nila. May nag-text kay Zeke. Si Yana. Magsalamin ka para hindi tayo maproblema ng PR department? Naalala ni Zeke si Yana noong bata pa. Kuya Bebot, tulungan mo ko. Binubuli nila ako, sabi ng batang Yana. Na tinawag siyang Kuya Bebot. Maliit na kuya. Biglang nag-flash ang memorya ni Zeke mula sa 2025. Sa wakas, nagbabago ang kasaysayan. Sigaw ni 2025 Zeke. Samantala, lumabas ang balita na playboy pa rin si Zeke at nakita raw sa isang bar. Sir Zeke, may nagbabato sa inyo. Sinadya yan, sabi ni Yana. Inutusan niya si Zeke na kausapin ang 2 babae na kasama raw niya sa balita. Bago dumating si Yana, kinausap na ni Zeke ang 2 babae. Sabihin niyo na wala tayong relasyon. Biglang dumating si Samantha, ang violinist, matapos ang 2 taon sa ibang bansa. Nagbigay siya ng pera sa 2 babae para umalis. Huwag ka nang mag-aksaya ng panahon sa akin, Samantha, sabi ni Zeke. Simula bata, gusto na kita, Zeke. May girlfriend na ako, sabi ni Zeke. Dumating si Yana at umakting bilang girlfriend. Sige, Sam. Huwag mo kaming lokohin. Sino ang may girlfriend na nagpapadala ng regalo sa ibang babae? At saka, fake ang sapatos niya, sabi ni Samantha. Ayaw ko lang bumili ng sapatos para kay Yana. Baka paalisin niya ako, sabi ni Zeke. Dahil ang pagbibigay ng sapatos ay nangangahulugang pagpapaalis ng tao. Assistant ko si Yana, sabi ni Zeke. Wala pa kaming official relationship sa kumpanya.
Inimbitahan ni Samantha si Zeke sa kanyang party. Agad na pumayag si Zeke. Ang totoo, kumuha si Yana ng isang artista para magpanggap na fiancé ni Zeke, pero biglang nag-back out. Kaya si Yana na lang ang nagpanggap. Nalaman ni Yana na si Samantha ay anak ng isang investment fund owner. Sir, i-date niyo na lang siya para mawala ang chismis. Kailangan mong panagutan ang ginawa mong pagpapanggap, banta ni Zeke. At saka, interesado ako sa investment fund ng tatay niya. Nag-shopping si Zeke at Yana. Hinayaan ni Zeke si Yana na pumili ng damit. Ang ganda mo, Yana, bulong ni Zeke. Kinuha ni Zeke ang tag ng damit ni Yana na tila yakap-yakap niya ito. Naalala niya ang sinabi ni Yana tungkol sa sapatos. Kaya nang makita niyang high-heeled ang sapatos ni Yana, binuhat niya ito. Ayaw kong sumakit ang paa mo. Nang dumating sila sa party, hindi na siya pinansin ni Samantha. Binigyan ni Zeke ng wine si Samantha na pinili ni Yana. Sige, maggupit tayo ng cake, Yana, yaya ni Samantha. Ngunit pinigilan ni Zeke. Allergic si Yana sa bellflowers. Narinig ni Zeke ang mga usapan ng mga tao. Ang assistant niya, gold digger, ginagamit lang si Zeke. Galit na hinarap ni Zeke ang lahat. Ganyan ba kayo kabilis humusga? Ako lang ang gumagawa ng pera sa pamilya ko, hindi tulad nyo. Gusto ko, ma-in-love si Yana sa akin dahil sa pera ko, para umasa siya sa akin. Pero ako ang dapat umasa sa kanya. Si Yana ang opisyal na girlfriend ni Zeke Way. Umalis si Zeke at Yana. Sorry sa lahat ng nangyari, sabi ni Zeke. Okay na yun, sir. Wala na yun, sagot ni Yana. Nagkita si Samantha at ang tatay ni Zeke, si Mr. Simon, si Con. Nilapitan niya si Zeke. Wala akong panahon para magbigay galang sa'yo, Sam. May sumusunod sa'kin. Alam ni Mr. Simon na gusto ni Zeke na mag-aral ng quantum communication para sa wish ng tatay niya. Tutulungan kita, Zeke. Samantala, nakita niya na si Tito Chu na pumasok sa party at tumawag. Sinubukan niyang tawagan si Zeke, pero hindi ito sumasagot. Dali-dali siyang pumasok para hanapin si Zeke, pero nahuli siya ni Tito Chu. Sinubsob ni Tito Chu si Yana sa swimming pool at kinuha ang bag niya. Sa 2025, nakita ni Zeke, 2025, na tumalon si Zeke, 2024, para iligtas si Yana. Nagbago ang kasaysayan. Masayang-masaya si 2025 Zeke at hinanap si Yana. Ngunit sabi ni Dr. Ken, namatay si Yana noong March 2024 dahil sa aksidente sa bahay. Nagulat si 2025 Zeke. Mayroon na lang siyang 2 oras para magbago ang lahat. Sa 2024, dinala ni Zeke si Yana sa ospital. Pinanood ni Nia kay Yana ang video kung saan tumalon si Zeke sa pool para iligtas siya. Sira lahat ng kamera sa paligid ng pool. Sabi ni Nia. May ginawa si Tito Chu, sabi ni Yana. Nia, kailangan kong mabawi ang luma kong cellphone. Gamitin mo ang kotse ni Sir Zeke. Ginamitan ni Nia ng beauty trap si Dr. Ken. Pwede bang pakikuha mo ang kotse ni Zeke, Ken? Sabi niya, habang ninanakaw ang susi ng kotse ni Dr. Ken. Habang nasa kotse ni Zeke, narinig ni Dr. Ken na tumutunog ang cellphone. Sinagot niya ito at biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Dinala ni Zeke si Yana sa bahay niya. Bakit ka bumalik sa hotel? Tanong ni Zeke. Natakot akong mapahamak ka, sir, sagot ni Yana. Tumawag si Dr. Ken. Sabihin mo kay Yana, huwag siyang uuwi ng bahay. Pagkarinig ni Zeke, nakita niya ang anino ng isang tao na papalabas ng bahay ni Yana. Nakatakas ang suspek. Para sa kaligtasan ni Yana, dinala siya ni Zeke sa kanyang sariling bahay. Isinauli ni Dr. Ken ang kotse ni Zeke at ang cellphone. Ano ang sinabi ng kausap mo? Tanong ni Yana. Pinapasabi niya na huwag ka raw uuwi, kundi malalaman ng buong mundo na wala ka pang boyfriend. Biro ni Dr. Ken. Pinauwi na ni Zeke si Dr. Ken. Kailangan ko ng makeup remover, sabi ni Yana. Wala akong gamit pambabae dito, sagot ni Zeke. Lahat ng naging bisita ko ay mga artista. Huminga ng maluwag si Zeke nang malaman ni Yana ang totoo tungkol kay Tito Chu. Humingi siya ng payo kay Dr. Ken tungkol sa living together stage.
Kahit naubusan ng gas si Dr. Ken, nagbigay pa rin siya ng payo. Lapitan mo siya, Zeke. Magpa-cute ka. Sinubukan ni Zeke, pero nabasag niya ang itlog na hinahawakan ni Yana. Hinipan niya ang kamay ni Yana. Linisin mo yan, utos ni Yana. Magpapalitan tayo sa pagluluto, sabi ni Yana habang kumakain. Walang babaeng nagluluto dito sa bahay ko, sabi ni Zeke. Ito ang unang beses kong magluto dito. Bakit kailangan mong i-emphasize na ako ang una? Tanong ni Yana. Naalala ni Zeke nung bata pa sila. Nagtatago si Yana sa bahay nila para makaiwas sa mga nagpapautang. Hindi ka ang una, Yana. Ikaw lang ang kaisa-isa. Salamat sa pagprotekta sa akin, Zeke, sabi ni Yana. Sa banyo, sinubukan ulit ni Zeke ang payo ni Dr. Ken. Manlolo ko si Ken, isip-isip niya. Ipinadala ni Nia ang video kung saan tinulak ni Tito Chu si Yana sa pool. May ka-meeting dapat siya pero hindi dumating. Sa 2025, iniimbestigahan si 2025 Zeke dahil sa pagkamatay ni Yana. Naisip niya na ang pagtawag sa nakaraan ay nagdulot ng mga hindi inaasahang pagbabago. Sa 2024, hinintay ni Zeke si Yana para pumasok sa trabaho. Nagpahatid si Yana sa hotel sa tabi ng lawa. Takot ako sa tubig, sabi ni Zeke. Gusto kong matutong lumangoy para sa self-defense, sabi ni Yana. May swimming instructor na ako. Tawagin mo akong Coach Wei, sabi ni Zeke. Parang nagde-date sila habang nagtuturo si Zeke. Isang photographer ang lumapit. Pwede po ba kayong kuhanan ng couple photos? Pumayag si Zeke. Para kay Samantha to, para maniwala siya. Nagpanggap silang nagde-date. Sinabi ni Samantha na wala siyang pakialam. Gusto ko. Ako ang huling babae sa buhay mo, Zeke. Aksidenteng naging prenup photos ang photoshoot nila. Nakita nila si Ethan at nagpanggap si Zeke na boyfriend ni Yana. Dahil sa ulan, napilitan silang manatili sa hotel. Sa sofa na ako matutulog, sabi ni Zeke. Dinalhan sila ni Samantha ng pagkain. Bakit may unan at kumot sa sofa? Nanood ako ng pelikula, palusot ni Zeke. Nang makita ni Yana na nakabathrobe si Zeke habang kausap si Samantha, nagselos siya. Lumapit si Zeke sa kama para takpan ng sofa. Dahil sa walang tigil na pagbibigay ng regalo ni Samantha, hindi na nakapagpigil si Yana. Kumuha siya ng kahon ng condoms at niyakap si Zeke. Tumawag siya sa front desk para umorder ng marami pang kahon. Pagkatapos ay kinurot ang leeg niya. Binuksan ni Yana ang pinto para kunin ang order. Galing mo, Yana, bulong ni Zeke. Bago pumasok sa opisina, inutusan ni Yana si Zeke na mauna para hindi sila pag-usapan. Sa meeting, inanunsyo ni Zeke na magsisimula na ang Quantum Communication Project. 12 p.m. Naghintay si Yana ng tawag, pero nakatanggap lang siya ng text mula kay Ethan na nag-aya sa tindahan ni Aling Cora. Naalala ni Yana ang amoy ng bellflowers kay Tito Chu at sa bahay niya. Naisip niya na baka hinahanap ni Tito Chu ang luma niyang cellphone. Aksidenteng nabasag ni Yana ang baso at nasugatan ng paa. Binuhat siya ni Zeke para gamutin. Kinaumagahan, nagpunta si Yana kay Aling Cora para ibigay ang regalo para sa apo nito. Habang naghihintay kay Ethan, tumunog ang telepono. Sino ka ba? Pumunta ka sa Attic 307? Naalala ni Yana na bahay ito ni Kuya Bebot. Nagtago siya roon noon at nagpanggap na kapatid ni Kuya Bebot. Nasaan na kaya si Kuya Bebot? Nawala ang signal. Naalala ni Yana ang mga sleeping pills na nakita niya noon. Pinalitan niya ang mga ito ng sticky notes para hindi mapahamak si Kuya Bebot. Naniniwala siyang malapit lang si Kuya Bebot. Dumating si Ethan at humingi ng tulong para makausap ang pamilya ng babaeng gusto niya. Sinabi niyang na-promote siya sa headquarters. Gagawin ko ang lahat para magustuhan niya ako. Sa 2025, nakita ni 2025 Zeke ang litrato nila ni Yana. Sana magawa ko rin yan, isip-isip niya. Sinabi niya kay Yana na nakikialam siya sa nakaraan para maranasan ni 2024 Zeke ang mga hindi niya naranasan. Sa 2024, nagpunta si Zeke sa lumang laboratorio ng tatay niya.
Plano niyang painumin si Tito Chu para mahuli ito. Nag-aalala si Nia na baka ma-misinterpret ni Yana ang plano ni Zeke. Kailangan mo nang sabihin sa kanya ang totoo. Nag-iisip si Yana kung sino si Kuya Bebot. Naisip niya si Ethan dahil kumakain din ito sa tindahan ni Aling Cora. Nakita ni Zeke si Yana na nagsusulat ng pangalan niya at nilalagyan ng X. Bakit X? Tanong ni Zeke. May ibang ibig sabihin, yan, paliwanag ni Yana. Sinulatan ni Zeke ang pangalan ni Yana sa tabi ng pangalan niya. Niyaya ni Yana si Zeke na mag-hotpot. Umorder si Zeke ng wontons kay Aling Cora para kay Yana. Nakita ni Yana ang wontons. Dumating si Ethan at nag-aya ng hotpot. Pero tinanggihan siya ni Yana dahil may date sila ni Zeke. Naisip niya na baka si Ethan si Kuya Bebot. Naghahanda si Zeke ng hotpot. Masaya ako kasi nahanap ko na ang luma kong kaibigan, sabi ni Yana. Salamat naman at naalala mo na ako, sabi ni Zeke. Inutusan niya si Yana na dalhin ang lorong sira para ayusin. Tinuruan ni Zeke ang loro na tawagin si Yana sa palayaw nito noong bata. Nana. Habang nasa daan, hinarang si Yana ng guard. Iniwan niya ang loro sa bangketa. Dumaan si Ethan at sinabing bumibili rin siya ng pagkain ng ibon. Biglang sumigaw ang loro. Nana! Naisip ni Yana na si Ethan nga si Kuya Bebot, pero ayaw pa niyang sabihin. Nakita ni Nia si Yana na nakatingin kay Ethan. Huwag kang magselos, Yana. Invited si Samantha sa press conference dahil sponsor ang tatay niya. Nakita ni Yana si Zeke na sumakay sa kotse ni Samantha. Pagka-uwi, galit siyang naglinis ng kalat ng loro. Kumain ka kasama si Mr. Simon, kasama si Samantha, sumbat ni Yana. May childhood friend din naman ako, si Ethan. Pumasok si Yana sa kwarto at nakita niyang naka-on ang recorder. Narinig niya si Zeke na tinuturuan ang loro na tawagin siyang Nana. Na-realize ni Yana na si Zeke, si Kuya Bebot. Kaya pala sabi niya, matagal na siyang naghihintay. Kumatok si Zeke. Hindi ko alam na susunduin ako ni Samantha. Hindi pa ako nakakain. Dinala ni Yana si Zeke sa night market. Pinagsuot niya ito ng loud shirt at pinakain ng street food. Tumawag si Tito Chu. Aayusin ko ang press conference, pero hindi ko aakuin ang pagkamatay ng tatay mo. Alam na ni Yana na si Zeke ang nasa kabilang linya ng telepono. Nang mawala ka, hinanap kita. Kwento ni 2025 Zeke. Nakita kitang namatay habang kausap kita. Hindi pa rin nahuhuli ang pumatay sa'yo. Biglang nawala ang puntod ni Yana sa paningin ni 2025 Zeke. Nagbago na ang nakaraan. Baka hindi na magising si Yana, sabi ng doktor. Sa 2024, inutusan ni Zeke si Nia na isama si Ethan sa press conference. Bantayan mo siya. Nagselos si Zeke nang makitang sumakay si Yana sa kotse ni Nia habang nagmamaneho si Ethan sa kabilang sasakyan. Bakit galit pa rin siya? Narinig ni Nia ang voicemail ni Dr. Ken. Gusto kitang i-date, Nia. Seryoso ako. Hinarang sila ni Samantha. Bakit wala kang backup plan, Yana? Nasaan si Mr. Simon? Tanong ni Zeke. May sakit si Daddy. Sagot ni Samantha. Kinansela ni Zeke ang press conference. Bukas na lang. Dahil sa ulan, nanatili sila sa resort. Nagbigay si Ethan ng room keys at maligamgam na tubig para kay Yana. Huwag kang uminom ng marami. Baka mamaga ang mukha mo bukas. Sabi ni Zeke. Ibinigay ni Yana ang tubig kay Zeke. Naiwan sina Zeke at Ethan. Okay lang naligawan mo si Yana. Basta totoo ang intensyon mo. Sabi ni Zeke. Sinabi ni Samantha na kaya lang siya nandun ay dahil kay Zeke. Gusto niyang tapusin ang nararamdaman niya bago siya ipadala sa ibang bansa ng tatay niya. Nakita ni Yana na magkasama sina Zeke at Samantha. Nagseselos ka ba? Tanong ni Ethan. Tiwala ako kay Zeke, sagot ni Yana. May mahal ng iba ang babaeng gusto ko, sabi ni Ethan. Naisip ni Yana kung bakit nagpapanggap si Ethan bilang Kuya Bebot. Tinanong ni Samantha si Zeke kung bakit hindi siya nito gusto. Anak ka lang ng kaibigan ni Daddy, sabi ni Zeke. Para lang akong laruan na gusto mo, pero naunahan ka. Lagi kitang binibigyan ng regalo,
sabi ni Samantha. Si Yana lang ang mahal ko, pag-amin ni Zeke. Siya ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Nahuli ni Ethan ang isang intruder sa kwarto ni Yana. Pero si Nia pala ito, naghihintay. Hindi si Tito Chu ang intruder. Sinadya ni Yana na mag-isa para painan si Tito Chu. Lumabas si Tito Chu, pero pinabagsak siya ni Zeke. "Natrap ako!" sigaw ni Tito Chu. "Pero simula pa lang to." "Okay lang ako," sabi ni Yana kay Zeke. "Sayang, hindi natin nakita ang meteor shower." Dinala ni Zeke si Yana sa Firefly Forest. "Ikaw ang nagpabago ng buhay ko, Yana. Ang bawat sticky note, ang bawat noodle soup. Ikaw ang liwanag ko. Patawarin mo ako sa hindi pagsabi ng totoo. Matatanggap mo pa ba ako?" tanong ni Zeke. Hinalikan siya ni Yana. "Gustong-gusto kita, Zeke. Ikaw si Kuya Bebot ang nagbigay sa akin ng proteksyon. Sa 2025, umaasa si 2025 Zeke na magigising si Yana." Tumawag si Nia. "Si Ethan ang pumatay." Naisip ni 2025 Zeke na baka sinubukan ni Ethan na baguhin ang nakaraan. Inutusan niya si Yana na ibigay ang telepono kay 2024 Zeke. Sa 2024, opisyal nang magkarelasyon sina Zeke at Yana. Nagbago ang mukha ni Ethan nang makita ito. Naalala ni Yana noong pinakain ni Tito Hilario si Nana ng wontons. Sinabi niyang babawi siya sa kanyang anak. "Galit ako kay Daddy noon," kwento ni Zeke. "Hindi siya umuwi nung namatay si Mommy. Nang mamatay siya, nagsisi ako at nagkulong sa attic. Salamat kay Tito Hilario. Nagkakilala tayo," sabi ni Yana. Pagkatapos ng press conference, narinig ni Yana ang tawag ni 2025 Zeke. "Si Ethan ang pumatay. Ibigay mo ang telepono kay Zeke." Sinubukan ni Ethan na sagasaan si Yana, pero hinarang siya ni Zeke. Narealize ni Zeke na ang telepono ay gawa ng tatay niya. "Si Ethan ang pumatay," sabi ng Zeke sa hinaharap. Sabi ni Yana. Dinalhan ni Ethan ng pagkain si Yana. "Sorry, akala mo ako si Kuya Bebot. Ikaw ang babaeng gusto ko." "Si Zeke lang ang mahal ko," sabi ni Yana. Nadiskubre ni Nia ang quantum signal sa loob ng building. Hinanap nila ito kasama si Ethan. Sinundan ni Ethan si Yana sa banyo para nakawin ang telepono. Pero bitag pala ito ni Zeke. Humarap si Ethan kay Mr. Simon. "Gusto ni Zeke na ibigay sa iyo ang telepono. Ayaw ni Tito Hilario na baguhin ang nakaraan." Narinig ni Mr. Simon ang usapan ni Nana, 2025, at nalaman ang tungkol sa telepono. Hinabol ni Mr. Simon si Tito Hilario. Nakuha niya ang telepono. Gusto niyang gamitin ito para baguhin ang kanyang nakaraan. Pero nagduda si Ethan. Hindi sasabihin ni Zeke kung paano gamitin yan. Alam na ni Zeke na kasawat si Mr. Simon sa pagkamatay ng tatay niya. Naalala ni Yana ang bilin ni Tito Hilario. Tawagan ang may-ari ng telepono sa 12 p.m. ng susunod na taon para ipaalala na huwag ibunyag ang sikreto. Tumawag si Yana, pero si Mr. Simon ang sumagot. Plano ni Zeke na atakihin si Mr. Simon. Sa 2025, nalaman ni 2025 Zeke na mamamatay si Yana dahil sa organ failure. Ipinatawag niya si Dr. Ken kay 2024 Zeke. Nag-propose si Zeke kay Samantha para mahuli si Mr. Simon, pero namatay si Yana sa party. Sabi ni Dr. Ken. "Kahit anong gawin natin, namamatay pa rin si Yana. Gagamitin ni Mr. Simon si Yana laban sa'yo," babala ni Dr. Ken. "Nakipagkita si Zeke kay Yana. Gusto kong ipadala ka sa France para sa kaligtasan mo." Pumayag si Yana. "Salamat sa pagiging tapat." Ipinangako ni Zeke na susunod siya. "Pipirmahan ni na Dr. Ken at Nia ang will mo." Hindi niya maiintindihan yan, sabi ni Zeke. Sinundo ni Zeke si Yana. "Pirmahan mo tong application form para sa France." Pinirmahan ito ni Yana nang walang pag-aalinlangan. Naghanda si Zeke ng weather app para kay Yana. Dinala ni Zeke si Yana sa bookstore. Nag-iwan siya ng voice message sa time travel postcard booth. "Yana, mahal na mahal kita," mensahe ni Zeke. "Hello Zeke," sagot ni Yana. "Kahit anong mangyari, magpatuloy ka. Magkikita tayo sa ibang panahon." Sa bookstore, nag-iwan ng sariling mensahe si Yana sa time travel postcard booth. "Kumusta Zeke? Ikaw ang lalaking nagdadala ng payong sa akin tuwing umuulan.
Hindi ko alam kung kasal na tayo ngayon, pero kung hindi ka pa nagpro-propose, gusto kong malaman mong handa akong magpakasal sa'yo. Kung wala na ako, sana magpatuloy ka sa buhay mo. Naniniwala akong magkikita tayo sa ibang timeline. Samantala, gusto ni Dr. Ken na maging seryoso ang relasyon nila ni Nia. Nagpa siyang mag-check-in si Nia sa isang hotel. Ngayon lang ako nag-check-in sa hotel kasama ng isang babae. Nanginginig na sabi ni Dr. Ken. Gusto kong maging seryoso tayo, Nia, sabi ni Dr. Ken. Uminom siya ng alak at sinubukan niyang halikan si Nia, pero nahimatay siya. Gusto mo akong i-date, Ken? Oo, seryoso ako, sagot ni Dr. Ken. Umuwi si Zeke at naghanda ng birthday cake para kay Yana. Akala ko magpo-propose ka na, biro ni Yana. Gusto mong magpakasal? Tanong ni Zeke. Sige, pero kailangan kong pumirma sa prenup para hindi mo masabi na pera ko ang gusto ko, sagot ni Yana. Hindi kita pipigilan, Yana. Kung makakita ka ng mas mabuting tao, okay lang. Gusto ko lang na maging masaya ka, sabi ni Zeke. Magwi-wish ka na ba? Tanong ni Yana. Wala na akong hihilingin, sabi ni Zeke. Gusto kong mag-focus sa natitirang oras na kasama kita. Kinaumagahan, nakitang magkatabi sina Dr. Ken at Nia. Nangyari ba ang isang bagay? Naalala ni Dr. Ken na sinubukan niyang halikan si Nia. Nagtaka si Nia kung bakit siya pa rin ang gustong i-date ni Dr. Ken. Seryoso ako, Nia. Magpapakasal tayo, sabi ni Dr. Ken. Sa airport, nagpaalam si Zeke kay Yana. Huwag kang mag-alala, may app ako. Tatawagan kita pagkatapos ng lahat ng ito, sabi ni Zeke. Sige, hintayin kita, sagot ni Yana. Pagkaalis ni Yana, inutusan ni Zeke si Nia na simulan na ang plano. Sa 2025, natanggap ni Yana ang postcard ni Zeke. Umiyak siya. Nalaman niya na nagpakamatay si Zeke para mabago ang nakaraan. Sa 2024, hinarap ni Zeke si Mr. Simon sa pabrika. Alam kong ikaw ang pumatay sa tatay ko, sabi ni Zeke. Sige, sabihin mo ang password ng telepono. Hindi mo mabubuksan yan, Zeke, sabi ni Mr. Simon. Hahanapin ko si Yana kahit saan pa siya magpunta, banta ni Mr. Simon. Pumayag si Zeke. Sige, isusulat ko. Ito ang plano niya para ma-hack ni Nia ang telepono ni Mr. Simon. Hintayin mo pa ang 2 minuto, Mr. Simon, sabi ni Zeke. Nakatanggap si Mr. Simon ng tawag. Ang money laundering mo, Mr. Simon. Nasa internet na. Galit na sinunog ni Mr. Simon ang pabrika kasama si Zeke sa loob. Patayin mo siya. Ibigay mo ang pera kay Ethan para makasama niya si Samantha sa ibang bansa. Si Samantha pala ang mahal mo, bulong ni Zeke. Narinig ni Yana ang balita. Tumawag siya kay Zeke. Nasa control room ako, Zeke. Labanan mo sila. Naihatid ni Zeke si Yana sa ospital. Patawarin mo ako, Yana, sabi ni Zeke. Wala kang kasalanan, Zeke. Pero hindi na ako maniniwala sa mga lalaki, sagot ni Yana. Nag-propose si Dr. Ken kay Nia. Gusto kong maging seryoso tayo, sabi niya, at hinalikan si Nia. Sa bahay, nakiusap si Zeke kay Yana. Patawarin mo ako, hindi na ako uulit. May hihilingin ako, sabi ni Yana. Kailangan kong malaman ang nakasulat sa will mo. Nalaman niya na binigay ni Zeke ang lahat ng shares niya sa kanya. Ako na ang magbabasa ng huling linya, hindi ko man siya asawa, pero siya ang buong buhay ko. Ayaw kong mag-aksaya ng panahon sa nakaraan, sabi ni Yana. Gusto kong mag-focus sa present. Mag-promise tayo, kung sino man ang mauna, kailangan niyang mabuhay ng maayos. Hinalikan ni Zeke si Yana. Tumawag si Dr. Ken. Nagpakamatay si Samantha. Gusto kong makausap si Zeke, sabi ni Samantha. Patawarin mo ako, Zeke. Ang tatay ko ang pumatay sa tatay mo. Tumawag si Ethan. Gusto niyang humingi ng pera kay Samantha. Bakit nag-iiba ang ikot ng mundo? Si Ethan ang killer sa 2025, sabi ni Yana. Nagpunta sila sa bahay ni Ethan. Walang nakakakilala sa kanya. Si Nono yan! Inampon ng isang mayaman, sabi ng isang matanda. Nahanap nila ang bahay ni Ethan. Nakita nila ang mga concert tickets ni Samantha. In love siya kay Samantha. Bakit niya ito ginagawa?
Pumayag si Samantha na makipagkita kay Ethan sa bangko, sabi ni Zeke. Nakita ni Dr. Ken ang bellflowers. Nalaman niya na nagtatago si Ethan. Si Nono yan, sabi ng matanda. Pinatakbo niya ako rito. Na-realize ni Zeke na distraction lang ang lahat. Si Yana! Hinahanap niya si Yana! Tumawag si Ethan kay Samantha. Naayos ko na ang lahat. Kailangan ko lang ng pera. Hinila ni Ethan si Yana sa tabing dagat. Pinlano ko ang lahat. Ang kotse, ang pagpapanggap. Ginawa ko to para kay Mr. Simon. Hindi ka mukhang kriminal, sabi ni Yana. Nagmahal ka lang. Kaya ka nasasaktan. Ginagawa ko to para sa pera, sabi ni Ethan. Gusto ko lang baguhin ang nakaraan. Hinalikan ni Ethan si Yana at tumalon sa dagat. Hindi ko nasabi sa iyo, Zeke. I love you, iyak ni Yana. Dadalhin kita sa beach. Yana, sabi ni Zeke. Tumawag si 2025 Yana. Nagbago ang nakaraan. Okay na kami ni Zeke. Sirain mo na ang telepono. Ito ang ugat ng lahat ng problema. Pumayag si Zeke. Sa 2025, nag-propose si Zeke kay Yana. Wedding pictures, driving lessons, at iba pa. Hinarang sila ni Samantha. Hindi ko ipapahamak si Zeke. Hindi mo pa rin girlfriend si Yana, sabi ni Samantha. Mas gusto kitang saktan, Zeke. Sa 2024, sinabi ni Zeke kay Yana na namatay si Mr. Simon at umamin na siya ang pumatay sa kanyang ama. Si Samantha ang pumatay sa'yo, sabi ni 2025 Zeke. Nalaman ni Yana na regalo niya kay Zeke ang bracelet na natagpuan. Si Samantha ang pumatay, sabi ni Dr. Ken, para maging dependent sa kanya si Zeke. Ginamit ni Yana ang sarili niya bilang bait. Aalis na ako, Zeke. Sirain ko na ang telepono. Nalaman ni Zeke na may plano si Yana. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Hindi. Kailangan kong harapin si Samantha para magbago ang lahat, sabi ni Yana. Naalala ni Zeke kung nag-ingat si Yana, namatay sana siya. Gusto ni Samantha na patayin ako. Ginamit ni Yana si Miss Tara, Tantan, ang fan ni Samantha, para nakawin ang telepono. Tumawag si 2025 Zeke. Makikulong ka sa cold room sa hotel. Umuwi ka na, Nana. Nandyan ako. Narinig ni Samantha ang tawag. Si Kuya Bebot, si Zeke. Babalik na ako. Ipinakulong ni Samantha si Yana sa cold room kasama ng mga bellflowers. Pareho lang ang timeline. Nagpakasal ako kay Yana. Patay na rin si Ethan. Sigaw ni Zeke. Magpro-propose ako kay Yana, sabi ni Zeke. Namimiss ko na si Zeke, sabi ni Yana. Magpapakasal na tayo, sabi ni Zeke. Kailangan mong lumuhod, utos ni Yana. Hinalikan ni Zeke si Yana. Handa na ang party, sabi ni Dr. Ken. Kinasal na kami, sabi ni Zeke. Nag-propose si Dr. Ken kay Nia. Masaya ako, Nia. Gusto kitang i-date. Kinasal na kami, sigaw ni Nia. Dumating si Samantha sa wedding. Ako ang dapat ikinasal sa kanya. Siya ang nasa cold room. Ikaw ang nightmare ko, Samantha, sabi ni Zeke. Sinabi ni Samantha na namatay ang tatay ni Zeke dahil sa kanya. Ayaw ko lang na makulong si Daddy, kaya inalis ko si Yana. Nyakap ni Zeke si Yana. Sirain mo na ang telepono, Zeke. Hindi ko gustong maging katulad mo sa hinaharap. Dinala ni Zeke si Yana sa ospital, pero huli na. Naiwan si Zeke sa puntod ni Yana. Narinig niya ang voice message ni Yana. Kung wala na ako, magpatuloy ka sa buhay mo. Kailangan kong gawin ang huling tawag para makalimutan ko si Yana. Sabi ni Zeke. Tumawag si Zeke. Ako si Kuya Bebot. Itago mo ang telepono sa attic. Umalis ka sa MU. Bumalik ka sa Pilipinas pagkatapos ng 2 taon. Nagbago ang timeline. Umalis si Yana. Nagpadala siya ng ebidensya laban kay Tito Chu. Nawala ang puntod ni Yana. Nawala ang lahat ng alaala ni Yana. Nakatulog si Zeke at nagising. Nahanap niya ang telepono. Tinapon niya ito. Mabubuhay ako ng maayos. Bumalik na siya, Zeke. Single pa siya, sabi ni Nia. Nasa beach si Yana. Nag-iisa. Sino ang lalaking laging nagpapaiyak sa akin sa panaginip ko? Nag-check-in si Zeke sa homestay ni Yana. Nandito ako para tuparin ang pangako ko, Yana.
Naalala ni Yana ang lahat. Ikaw ang araw ko, Yana. Nagising si Zeke. Nasaan si Yana? Nahanap niya ang marriage certificate nila sa ilalim ng unan. Hinalikan siya ni Yana. Nandito lang ako, Zeke.